Inyong lahat, ako po pala si Henry Cañete at tatalakayin po natin ngayon ang 37. Sa ngayon, ang una po nating tatalakayin ang buod, mahalagang pangyayari, tauhan, katapuan, talasalitaan, panghuli, aral at minsan. Pagdating ng Kapitan General sa bayan, agad niyang ipinahanap si Ibarra upang kausapin. Bago kausapin ang mga nakasaksi sa pagtatalo nila Padre Damaso at Ibarra, kinausap muna ni Kapitan General ang isang binata na taga Maynila na nagpapumilit makapasok sa kanyang opisina. Very Dynapart, abot daw ni Kapitan General sa bayan, gipangitan niya si Ibarra para istoryahon. So kani, aya daw niya istorya ang mga nakasaksi sa pagtatalo nila Padre Damaso at Ibarra. Gistorya sa daw niya tong bata na taga Maynila na gusto makigistorya sa iya sa opisina. Pumilit makapasok sa kanyang opisina. Pagkaraan ng ay lumabas ang binata sa silid na nakangiti. Pinapakita nito ang katarungan at mabuting kalooban ng Kapitan General. Nausap ng General ang mga prele, kabilang sina Padre Salve, Padre Sevilla at Padre Martin. Bagaman, nagpapakita sila ng paggalang sa General. Si Padre Salve ay pilit na pinapaalala ang ekskomulgasyon ni Ibarra, ngunit hindi siya pinapansin ng General. Kauman dahil sa istorya sa Kapitan General ang binata na taga Maynila. Sunod, kinausap ng Kapitan General ang mga praile, kabilang na si Padre Salve, Padre Sevilla at Padre Martin. Nagbigay galang din sina Kapitan Tiago at Maria Clara at pinuri ng General si Maria Clara dahil sa kanyang tapang at impluwensya na pagpigil kay Ibarra na magalit ng labis kay Padre Damaso. Gagantipalaan sana sila ni Kapitan General dahil sa kanilang ginawa, ngunit tinanggihan mating si Ibarra. Pansamantala muna itinigil ng General ang pagkikipag-usap sa kanilang Maria Clara. Hinarap at binati ng General si Ibarra at pinuri sa pagtanggol niya sa alala ng kanyang ama. Undang sa daw niya ang pag-istorya kay Maria Clara kay na si Ibarra gipagtanggol ang alaala ng kanyang ama. Pangako ng General na kausapin ang Arsobispo upang iangat ang ikomologasyon laban kay Ibarra. Sa kanilang pag-uusap, nagulat ang General na katalinuhan ni Ibarra at iminungkahing manirahan na lamang ito sa Espanya. Paman, pinahayag ni Ibarra ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at kagustuhang manitili sa sariling bayan. Mahal daw kayo niya ang Pilipinas o paglaban daw niya na direra daw siya magpuyo sa Pilipinas kay iya daw ning bayan. Tapos ng kanilang pag-uusap, inutusan na ng General si Ibarra na papuntahin si Maria Clara at inahabilin na ipatawag si Kapitan Tiago. Sabi ng General sa Alkalde Mayor na protektahan si Ibarra upang may ikatuparan nito ang kanyang mga plano. Kanang giingon sa Kapitan General na sa Alkalde Mayor na protektahan daw si Ibarra kay para may satuparan ang kanyang mga plano. Sa huli, pinuri ng General si Kapitan Tiago sa pagkakaroon ng mabuting anak at mamanugangin. Nagpresenta ng maging ninong sa kasal ng Ibarra at si Maria Clara. Si Ibarra ay nagtungo kay Maria Clara ngunit hinarap siya ni Sinang. Sabing isulat lamang ang kanyang gusto sabihin dahil papunta na sila. Mahalaga ang pangyayari. Ang Kapitan General sa bayan, agad niya ipinahanap si Ibarra upang kausapin at
kinausap mo na ang isang binatang taga Maynila bago kinausap mga nakasaksi sa pagtatalo nila Padre Damaso at Ibarra. Mao ni na time na niadto daw si Kapitan General sa bayan o gipapangitan niya si Ibarra. O gaya niya gipamangita si Ibarra kay gistorya sa daw niya tong bata na taga Maynila. Kinausap ng general ang mga praile, kabilang na sila Padre Salve, Padre Sevilla at Padre Martin. Sinubukang ipaalala ni Padre Salve ang ikomologasyon ni Ibarra. Ngunit hindi siya pinansin ng general. Sa number 2 kay giistorya ng general ang mga praile at Padre Salve, Padre Sevilla at Padre Martin. Gisulayan daw ni Padre Salve na ipahuna-una daw sa ila ang ikomulgasyon ni Ibarra, ngunit hindi siya pinansin ng general. Wala daw siya gipansin sa general. Nagbigay galang sina Kapitan Tiago at Maria Clara sa general. At pinuri ng general si Maria Clara sa kanyang tapang at impluwensya sa pagpigil kay Ibarra na magalit kay Padre Damaso. Ipuri daw sa general si Maria Clara kay ipugan sila ni Maria Clara na mag-away daw sila ni Padre Damaso. Hinarap ng general si Ibarra at pinuri ng pagtanggol sa alaala ng kanyang ama. Pinangako ng general na kakausapin at absorbisyo upang iangat ang ikomologasyon ni Ibarra at iminungkahing manirahan lamang ito sa praile. Ngunit ipinayag ni Ibarra na kagustuhang manatili sa Pilipinas. 5. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inutusan ng general si Ibarra na puntahan si Maria Clara, ipatawag si Kapitan Tiago at inatasan na ang alkalde mayor na protektahan si Ibarra. Ibinayag ng Kapitan General ang kagustuhan maging ninong sa kasal nila Ibarra at Maria Clara. Dahil sugo daw ni Kapitan General si Ibarra na ipaadto si Maria Clara at ipatawag si Kapitan Tiago. Giatasan ng alkalde mayor na protektahan si Ibarra ng Kapitan General na gusto daw niya na maging ninong sa ni Nina Ibarra at Maria Clara. Mga tauhan. General. Ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. Siya ay makatarungan at may malasakit sa mga Pilipino. Kaya tinulungan niya si Ibarra sa kabila ng mga ikomulgasyon. Pinatawag ng bahan. Pinakita rin ang kanyang paghanga sa tapang ng kanilang Ibarra. Ang pangunahing tauhan sa nobela. Sa kabanatang ito, kinausap ng Kapitan General at pinuri ng kanyang pagtatanggol sa alala sa kanyang ama. Nagpakita rin siya ng pagmamahal sa sariling bayan sa kabila ng pag-alok ng General sa Espanya. Salve, isang praile na may malaking galit kay Ibarra. Sa kabanatang ito, pinaalala niya sa Kapitan General ang ikomologasyon ni Ibarra. Ngunit hindi siya pinansin ng general. Halos mabali ang kanyang baywang sa pagyuko kabilang pagkakita ng paggalang sa Kapitan General. Padre Sevilla, isang praile na kasama si Padre Salve sa paghanap sa Kapitan General. Siya ay
nagpapakita rin ng paggalang sa Kapitan General, ngunit hindi may kakaiba ito sa kilos ni Padre Salve. Padre Martin, isang pari na kasama ng pagharap sa Kapitan General, katulad ng iba pang pare. Nagpapakita siya ng paggalang sa General. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara at isa sa mga pangunahing tauhan sa nobela. Sa kabanatang ito, pinuri siya ng Kapitan General dahil sa pagkaroon ng mabuting anak at mamanugangin at pinta ng General ang kanyang sariling maging ninong sa kasal ng dalawa. Clara, ang kasintahan ni Ibarra. Pinuri siya ng Kapitan General dahil sa kanyang tapang at pag-awat sa away ni na Ibarra at Padre Damaso. Bagaman inalok ng General na kantimpalaan siya, tinanggihan ito ni Maria Clara. Kaibigan ni Maria Clara na nagsabi kay Ibarra na isulat lamang ang kanyang kagustong sabihin kay Maria dahil papunta na sila sa dulaan. Lokal na opisyal na inatasan ng Kapitan General na protektahan si Ibarra. Natang taga Maynila nang nakausap ni General bago kausapin ang mga sa alitan ni na Padre Damaso at Ibarra. Ang tagpuan ng kwento ay ng Kapitan General kung saan naganap ang mga pag-uusap. Salitaan. Isang parusang pagsimbahan na itinatakwil ang isang tao mula sa mga sakramento ng simbahan. Tumutukoy sa isang taong magulang o nagtataguyod sa binyag o kasal. Ang proseso ng pag-aayos o pag-aakaso sa mga bagay-bagay o ang isang ganapan. Isang layunin o madiin na nais makamtan. Aral at mensahe. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kabutihan at katarungan ng isang leader. Tulad ng Kapitan General na marunong magbigay ng pagkakataon sa isang tao kahit na ito ay nahaharap sa matinding pagsubok. Pangalawa, pinapakita rin sa kabanata ang kahalagahan ng integridad at tulad ng ipinakita ni Ibarra sa na lisanin ang bansa. Pangatlo, ang kabanata ay napapakita rin ng kabutihan sa kalooban ni Maria Clara. Bila ng mga pagsubok ay patuloy na napapakita ng malasakit sa kanyang pintahan. Ang suporta ng Kapitan General kay Ibarra ay isang paalala na ang mga nasa kapangyarihan ay dapat magbigay ng proteksyon at suporta sa mga taong mabuting layunin para sa bayan. 5. Sa kabila ng mga balakid na hinarap ni Ibarra, ang mga kabanata ay nag-uudyok ng pag-asa na may mga taong handang tumulong at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may mabuting intensyon. Salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po.